Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyo lahat. This is Chirpa Masgarichano, a faith healer o Zabata reader. So ngayong hapon, natatagan natin ang nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. This is special gabay for the month of November 6 hanggang November 15 for the sign of Pisces. So Pisces, welcome to my channel. Ano kaya ang messages, advices, sa spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino naman kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Pisces ang ating mahagilap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalong-lalo na hindi nag-skip ng ads. Naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapasiksik-liglig na guumapaw, ama ng balik sa inyong biyaya. So guys, maraming salamat po. So umpisahan na natin ang totoong laban for the sign of Pisces. Angel Spirit Messages, bigyan mo ka ng pasabog-bulabog na mensahe para sa mga kapatid natin na Pisces. And of course, there's a Five of Cups. Oh my God. There's a regret, no? There's a disappointment, no? Kumaga maraming, there's a failure, rather. And of course, sabi dito na maraming, kumaga kaganapan na nangyayari ngayon, no? So, ibig sabihin, may mga bagay na nangyayaring kawalan ng ganto, nasayang yung ganyan, something losses, kumbaga, it's an opportunity, no, to learn. Ibig sabihin nito, kumbaga may mga bagay na kailangan talagang mawala. May mga bagay na kailangan mo talaga muna mawala. Yung isang bagay na yun bago mo matutunan. 'Di ba? Ganun naman talaga eh. Kailangan mo na mawala yung, mawala o ma-loss or something yung isang bagay bago mo pagsisihan. And because there's a Five of Wands in reverse. Ibig sabihin dito, kumbaga, makaka-recover ka na from the conflict. So, this is it na, diba? Kumbaga ngayon, parang end of the conflict na, and of course, parang magkakaroon na ng agreement. Kumbaga, that because dito sa nangyari, no? Kumbaga, na-disappoint ka or something na, kumbaga, it's either na parang nilaglag ka sa eksena na yan or something na, kumbaga, hindi mo ina-expect yung pag-betray sa'yo, no? Hindi mo ina-expect na, kumbaga, or na-disappoint ka sa nangyari, no? And of course, there's an end of the conflict, or sinasabi dito na, mukhang at least ngayon natutunan mo na, nalaman mo na na dapat bigyan mo ng limitasyon yung tiwala at yung pagtitiwala mo sa isang tao, no? Kumbaga dapat mas magtiwala ka sa sarili mo. No, wag ka magtitiwala ng buong buo kasi tendency, kumbaga baka ilaglag ka or something na i-backstab ka sa huli, no? Kahit anong aspeto 'yan, no? Finances, dito relationship or something, career. So, sinasabi dito na kailangan mo maging practical. And of course, there's an Eight of Cups, kumbaga there's a letting go, na kailangan mo na mag-move on. Ibig sabihin dito, kailangan mo na mag-move on or kailangan mo nang umalis dyan sa sitwasyon or something na umalis dyan sa mga tao sa paligid mo na nagbigay sa'yo ng, kumbaga, disappointment, no? Maaring yung mga tao sa paligid mo, nilaglag ka or something na parang inipit ka sa situation, no? Parang sinasabi sa'yo dito na pag na nasolusyonan na yung problema na yan, wag ka na ulit magtitiwala. And of course, there's an high priestess. Kumbaga, there's an hidden agenda or hidden enemies. Yung pala may lihim palang inggit sa'yo. Diba? Kaya ka nilaglag sa situation kasi may lihim palang inggit sa'yo. And of course, there's a, I told you so, diba? There's a Ten of Swords. Nagkaroon talaga ng backstabbing, betrayal. Diba? Nano ka, stab in the back, talagang, diba? Inano ka sa patalikod, diba? Deep wounds na napakalalim na yan. Kumbaga, hindi mo in-expect o hindi na-disappoint ka na yung taong pinagkakatiwalaan mo yung taong nanggipit at naglaglag sa'yo, no? And of course, there's a Queen of Cups, magkakaroon ka raw ng healing. At the same time, parang parang kumbaga sinasabi dito, parang opportunity yan ni God, no? Para malaman mo at makaalis ka dyan sa mga tao sa paligid mo kasi there's a toxicities behind you. At sinasabi sa'yo dito na magpasalamat ka pa nga kasi
ngayon pa lang, tinanggal na sila at ngayon pa lang nahubaran na sila doon sa katotohanan or yung lihim nilang talagang intention or talagang yung personalities nila, 'di ba? Yung talagang ganun pala yung pag-uugali nila at the end of the time, 'di ba? Let's see what is the Five of Cups. And of course, there's a judgment. Don't you worry, there's a karma, no? Yung ginawa nila sa yung sabotahe or something na ginawa niyang betray ka or something, 'di ba? Kumbaga, lalabas ang katotohanan at kung ano man yung nagkaroon ng cause and effect sa'yo, kumbaga, babalik din yan sa kanila in other way, in other situations. And of course, there's a judgment, there's a wake-up call. Kumbaga, there's a, kumbaga, red flag no? Hindi ka nakinig sa red flag. And of course, this is the moment na kailangan mo ng gumising sa katotohanan, no? At the same time, kumbaga, parang solusyonan mo. Kumbaga, ipinakita lang sa'yo, no? Yung inner purpose mo. Parang there's an inner calling, rather, no? Kumbaga, talagang tinatawag ka na parang, 'di ba? Yan ba yung mga taong dapat mo pagkatiwalaan? Parang gano'n, no? Kumbaga, kailangan mo magkaroon ng mental clarity and of enlightenment. So, let's see what is the Eight of Cups. What is the Eight of Cups? Okay. There is a Knight of Swords, no? There is a success driven. No? Be assertive, no? Dapat alam mo yung grounds mo, 'di ba? Hindi yung ikaw yung magsunod-sunuran. Kailangan mo i-let go 'yan, no? Kailangan mo baguhin yung attitude and perspective mo, na? Kailangan mo baguhin yung way mo or mindset mo. Kumbaga, maaari nga pinasakay ka lang or something na pinaniwala ka lang. So, kailangan mong maging mautak this time, no? Kailangan mo na i-let go yan. At ngayon, natutunan at nalaman mo, no? And of course, ngayon parang unti-unti mo pang inaalam ulit, no? Searching of the truth. Kumbaga ngayon, kumbaga, talagang inaalam mo yung solid na information na siya ba talaga or something. Huwag ka magbulag-bulagan, no? Sinasabi sa dito na siya na talaga, no? Siya yung talagang may adya niyan, no? At talagang inggitera siya. And of course, there is a Two of Swords, there's a decision. Ngayon, para sa'yo, there's a difficult decision, no? Kumbaga, baka kasi ang lalim na pinagsamahan nyo or something, di ba? Ganun talaga. May toxic friend, toxic relatives, and toxic relationship either, no? And of course, there is a Queen of Swords. There's an information na parang ilalathala sa'yo, ipapakita sa'yo, ganon. Parang alam o ipapaliwanag sa'yo by the intuition and of course, by vibration or instinct, no? Kumbaga, nakikita mo na yung bigger picture na kaya pala ganto, kaya pala siya ganto, ganyan, kaya pala yung mga ginagawa. Yung ngayon nagkakaroon na ng pagtagpi-tagpi, no? Parang inaano mo na parang nakukuha mo na yung mga nangyari from the past na parang pinagdudugtong-dugtong mo. So, let's see what is the Five of Cups and the Justice. So, there's a Four of Cups. There's a re-evaluation. Ngayon, parang ini-evaluate mo na. Ay, yung sinasabi realization, no? Kumbaga, nare-realize mo na yung nangyayari sa'yo. And of course, kumbaga, ngayon, inaano mo na, suddenly, hindi mo matanggap. Pero, eventually, matatanggap mo. Pero sinasabi sa'yo dito, nasa susunod na eksena, wag ka agad lubos magtitiwala, no? I-analyze, i-visualize mo, even na, kumbaga, matagal na yung pinagsabahan nyo, at the end of the time, ganun talaga, there's a betrayal. So, let's see what is the Five of Wands in reverse, and of course, the Judgment. There's a Seven of Swords, I told you so, di ba? See? There's a betrayal. Seven of Swords, it's cheating, lying on you. Na talaga nagsinungaling behind your back. So, sinasabi sa dito, there's a dishonest and sneakiness, and of course, there's a strategy or sa tap, or some of you baka ninakawang ka for something dito or something gana, parang kumbaga kumuha lang ng information sa'yo. Kaya kailangan be aware, no? Let's see what is the Eight of Cups and of course the Knight of Swords. No? Talagang hindi mo pa rin matanggap, pero ganun talaga, no? And of course, there is a King of Wands. Control and stability. No? Magkaroon ka ng, kumbaga dapat pinapa-under mo yung visions mo. Pisces is, kumbaga matalas siya sa pag-analyze or something pag-visualize. Pero, at the end of the time, hindi mo siya nagamit. Kasi nga, parang nanaig yung tiwala mo, no? Pero at the end of the time, kumbaga, at least naunawaan mo na, yun nangyayari, no? At ngayon, tinitignan mo na yung bigger picture of yourself. At the same time, there's a Four of Wands. There's a celebration, no? And of course, sinasabi dito, Four of Wands, parang tinatapos na, no? At magkakaroon ka na ng celebration, no? Na naunawaan mo at nalaman mo. So, let's see what is the High Priestess and of course,
the Hangman. So, there's a Seven of Pentacles, there's an harvest time. At the end of the time, kung ano man yung tinanim mo, siya itong aanihin mo, tulad ng sinasabi ng Justice card, kung ano yung naging epekto sa'yo at naging cost sa'yo. So, magbabalik sa kanila in other situations. So, let's see what is the Ten of Swords and the Two of Swords. And of course, guys, there's an emperor. No? Be mature enough and being grounded. No? Kailangan magkaroon ka ng control and discipline. No? Mag-focus ka sa ginagawa mo na hindi ka nagugulo kahit na ano eksena. Diba? Kumbaga, maging ano ka. Kumbaga, maging, tawag ito? Maging ano ka sa sarili mo, no? Kumbaga, hindi ka basta-basta, yung structure of authority, no? Parang, hindi ka basta-basta na brainwash na or something. Ganun siya, no? Parang sinasabi na maging professional ka, no? Sa lahat ng bagay. Pagdating sa business, ganun talaga. Some of you baka nga na-betray ka pagdating sa finances or something sa relationship. Na kapag dating sa relationship, hindi ka dapat titiwala basta-basta. Even kahit na yung mga pinagkakatiwalaan mo, dati hindi ka talaga totally nagtitiwala ng buong buo, no? And of course, there's a full, hindi ko sinabi mataas ang trust issue mo, ha? Sinasabi ko lang na kailangan mo magkaroon ng limitations pagdating sa sarili mo at sa kanila, no? Kumbaga, there's a self-love pa rin. And of course, there's the full card, no? A leap of faith, a new beginning. So, ibig sabihin, nangyari yan that because of, may ibibigay pa pala si God sa yung mas magandang opportunities, no? So, let's see what is the outcome. Ang outcome is the Hermit card, soul searching, no? Kumbaga, parang pinapaalam sa'yo by spiritual or something na is spiritual illuminations na kumbaga, ngayon natutuklasan mo na yung mga bagay-bagay by spiritual or something baka etong tao na to kumbaga parang nagayo mo ka or something na parang na-hypnotize ka kaya ka naniniwala or something or what. No, kumbaga parang naging ano ka sa kanya sunod-sunuran. Ganun. So, let's see what is the additional outcome. There's a King of Pentacles. At King of Pentacles, there's a security. Kailangan magkaroon ka ng secure about sa finances, sa love life, and career. And of course, there's a Chariot card, taking action. And of course, there's an information at Three of Pentacles. Kumaga hindi ka dapat na-share ng kahit anong mga ideas. And of course, sabi dito, kumaga kailangan mo mag-take ng action moving forward. And of course, kumaga tumuto ka sa negosyo o trabaho mo. Diba? Ganun na lang. So, let's see what is the Love Oracle card. Ano po sinasabi ng Love Oracle card? There's a girl with a snake. See? May ahas talaga. Diba? Kailangan mo clear ng boundaries. And of course, sinasabi dito, cassette, no? Kumbaga, pinagkatiwalaan mo, niloko ka. Ibig sabihin dito, na kumbaga, wag mo na siya ulit pagkakatiwala. Ang ahas, diba? Magbalot ng unhuman ahas pa rin yan. And of course, there's a heartbroken. Some of you talaga, ang lalim talaga ng pinanggalingan at ang lalim talaga ng sugat na iniwan, no? Kumbaga, there's a breakup or something feeling lost. Kumbaga, hindi lang kasi yung pera or something relationship ang nawala, no? Yung tiwala kasi, no? And of course, yung memories. So, let's see what is the messages of life. Kung hindi yan sa relasyon, sa love life, kung hindi yan sa love life and relasyon, sa ano yan? Sa career or about sa finances. So, let's see what is the Yin and Yang Oracle card. Yin and Yang Oracle card, there's a decision. Ngayon, kailangan mo na mag-desisyon, no? At the same time, there's a detachment. Kailangan mo nang pakawalan at kailangan mo nang umalis sa situation. No? Kailangan mo detachment, no? Bitawan yung mga tao na, first, there's a family, home. Kumbaga, nanlamig ka na sa kanila eh. So, 'di ba? Wala nang tiwala at wala na sira na. Because there's a family and a home and commitment. So, mag-focus ka sa pagdating sa family mo. So, let's see what is the angel's number. Let's see what is the angel's number. There is a 15, I am wise. So, sinasabi dito, your love for others is powerful and you are able to spread your gift of support far and wide. Your curious social nature brings you in a contact with a variety of people, all who would benefit from your warm, heartfelt words of wisdom. See, maging wise ka na this time. Minsan kasi yung kabaitan mo or sadyang kumbaga friendly ka kasi, no? Kaya madalas talaga binibetray ka. So, ibig sabihin nito, kumbaga hindi sa lahat ng oras at lahat ng pagkakataon, lahat ng mga tao makakasalamuha mo, same kayo na personality, no? Even perspective. So, ibig sabihin dito, may mga tao na sa paligid mo na ayaw malamangan. So, let's see what is the Monsology. Let's see what is this Monsology.
work through your fears. So, ibig sabihin dito, labanan mo yung takot at pangamba mo. Siguro ganun talaga, magkakaroon ka ng trust issues, di ba? Pero at the end of the time, kailangan mo ma-heal yan. Kasi baka magdala sa'yo ng toxic yan. And because there is a prosperity lies ahead. So, ibig sabihin dito, talagang nakalaan lang talaga yung magiging magandang bukas para sa'yo. So, sinasabi na sa'yo dito na hindi sila kasama sa pag-angat mo. Di ba? Kaya inalis sila. So, let's see what is Archangel Michael. Let's see what is Archangel Michael. The person that you're asking is about trustworthy. Ibig sabihin yung tao mapagkakatiwalaan mo, no? Kumbaga, yung mga taong kinakausap mo, maaring yun yung mapagkakatiwalaan mo, no? Either, yung taong matagal mo nang talaga or something na, yun talagang lubos ang tiwala at lubos yung ano nyo, yung talagang may commitment kasi isa, no? So, sinasabi sa'yo dito na pagkakatiwalaan daw yan. So, mali ka lang talaga ng nag-share ng ideas and of course, ng information. Sa bagay, dito ganun talaga, no? Hindi mo naman makikilala talaga yan kapag nagkaroon talaga ng tuso at tukso talaga sa eksena, di ba? Kumbaga, kahit sabi mong pinagkakatiwala talaga, nagkaroon talaga kayo ng bonding and of course, talaga nagkaroon kayo ng security sa isa't isa. At the end of the day, hindi mo naman alam na tatradorin ka niya, di ba? Kapag talagang pinitik ka talaga ng negatibo. Wala talaga. Because there's a storekeeper, sinasabi dito na, kumbaga, stay on your ground, no? Panatiliin kang mabuting tao sa likod ng kasamaan na ginawa sa'yo. Diba? Kumbaga, hindi ka naman nila mahawa ng kasamaan eh. Bakit mo kailangan gumante? Diba? Hayaan mo i-surrender kay God yan. Diba? Hayaan mo na si God ang magbigay sa kanila ng parusa. And of course, there's a transmutation, purification, paglilinis. Ibig sabihin nito, maaaring isang sign dito ni God na nilinis lang talaga yung nasahanay na sitwasyon mo. No? Ibig sabihin, hindi talaga sila ang makakasama mo hanggang dulo. No? Paglilinis, or some of you, baka kailangan mo talagang linisin. No? And because there's a creation. So, ibig sabihin dito, ikaw lang din yung naglagay sa sitwasyon mo dyan, ikaw lang din makakagawa ng paraan para makalis sa sitwasyon. Diba? So, pagdating sa mga issues, something ganyan, no? Hindi ka dapat nag-open up sa ibang tao. Sarili mo lang, no? And of course, there's a forgiveness. Ipagpatawad mo. Diba? Bitawan mo yung galit at puot. Hayaan mo na yung universe ang kumbaga patawarin mo sila hindi para sa kanila, para sa sarili mo. And kung sinasabi dito, there's a change, no? Baguhin mo na yung perspective, baguhin mo na yung way, no? On how to talk others or something, na ba? Kumbaga yung tiwala mo, hindi mo ibibigay sa kanila ng buo, no? Kumbaga, makakausap mo sila, pero yung pagdating sa mga privacy or something na private part or something na private information, hindi ka na dapat nagbibigay ng mga ganun. And of course, sinasabi na energy, there's a contract. So, some of you parang sinasabi dito, there's a soul contract or something contract dito, no? Or something, there's a legal issues, no? Parang, meron ditong legal issue. No, parang nagkaroon ng contract, parang gano'n, parang merong kasunduan or something, no, by papers. So, let's see what is the chakra. Completion. So, ibig sabihin dito, there's a destiny. May mga bagay na hindi pa nahuhuli ang lahat, no? Kailangan mo pang bumawi sa sarili mo. And of course, there's a destiny. Talaga nakatadhana talaga ang dapat mangyari. So, let's see what is Archangel Raphael. And of course, divine intervention. Kumbaga may mga paalala sa iyo ang ating divine, pero hindi ka nakinig. Diba? May mga signs or synchronicities, pero hindi ka nakinig. Kumbaga sinasabi sa iyo dito na kailangan mo makinig sa ating mga inner voices. Diba? So, let's see what is additional messages. Let's see what is additional messages. And spiritual teacher, some of you kailangan mo talaga ng turo, ng gabay, at talagang kailangan mo ng healing, no? Ng ating albularyo or something, spirit healer, no? Kailangan mo ng tulong dito, no? Mukhang malalim talaga yung pinanggagalingan. Kaya there's a spiritual teacher talaga. There's a sessions or seminars or something healing na kailangan mo. Let's see what is a Jesus-loving quotes. Sinasabi dito, blessed are the peacemaker, for they shall be called
the children of God. See, binibless daw ng ating Panginoon, ng ating ni God, yung mga taong mas pinili yung kapayapaan, no? Kaysa gumante at gumawa ng hindi maganda. So, sinasabi sa'yo dito na, isurrender mo kay God, surrender mo kay, sa ating Panginoon, sa ating mga gabay, lahat ng mga nangyayari, no? Kumbaga, protectionan mo yung sarili mo, mag-set ka ng boundaries ng sa ganon, di ba? Makapag-attract ka ng mga good energy para yung swerte ay dumapo sa iyo at talagang umikot sa mga palad at buhay mo, no? Kumbaga, wag kang maghahatak ng mga negatibo. Magdadala yan ng blockages sa iyo at tendency baka magkaroon ng alat or pagtumal ng anuman yang uri ng business or negosyo mo. So, let's see what is the messages of life. 'Di ba? The best, di ba may tinatawag na the best revenge is to being successful? Di ba? Malaking sampal na yung pagiging successful mo para di ba? Para saktan sila. Emotional and of course sa practical. Di ba? Pag nakikita nila matagumpay ka, wow. Di ba? Kumbaga pinupuri ka nila sa mga lalo sila manggagalaite. 'Di ba? Doon 'yon. Kumbaga doon yung pinaka right way mo, no, para makaganti or pinaka-revenge mo sa kanila. Huwag mong ibaba yung sarili mo sa eksena nila or igaya yung sarili mo sa kanila, di ba? Bagkus ibaguhin mo yung sistema or baguhin mo yung cycle or factor na nangyayari sa'yo. Di ba? Let's see, what is messages of life? Openness. I know that when one door closes, another opens. Today, I trust the universe. I trust myself. I trust life. No matter what has gone before, I have faith that something better is on this way, no? My willingness to release the past prepares me to accept the many opportunities God opens before me. See? 'Di ba? May mga bagay na aalisin sa buhay mo. May mga bagay na i-close yung chapter na yon dahil hindi makakabuti sa iyo. So, ibig sabihin nito, may mga pintuan talagang magbubukas sa bagong oportunidad na ibibigay sa ni God. At kumbaga, doon ka susubukin ng tiwala at pananampalataya mo at hanggang sa makamit mo ang tagumpay na inaasa mo. So, guys, this is a special gabay for the month of November 6 hanggang November 15 for the sign of Pisces. So, Pisces, maraming salamat for this wonderful reading. This reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kung hindi lamang pa makaka-relate sa inyo, and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Maraming salamat, guys. And of course, maraming salamat sa walang sawang pag-support sa aking channel. Lalong-lalo na hindi nag-i-skip ng ads, naway pagpalain po kayo ng may kapal at siksigliglig na guumapa o manumbalik sa inyong biyaya. Maraming salamat po and see you in the next video. Bye-bye and babush!